Hi everyone! Ako nga po pala si Raymalin Odal at ako po ay isang Katoliko. Ako naman po pala si Chiki si Faith si Okay at ako po ay isang born again. Ngayon po ay tatanungin natin siya tungkol sa kanyang relihiyon. Ano ang mga positibong epekto ng relihiyon mo sa iyong buhay? Yung mga positives na namin is yung mas napapalapit kami kay God. At saka yung pag naglingkod ko sa Kanya, mas nararamdaman mo yung presence niya. Like, sa simbahan, kapag ka naging preach na kayo or yung kakausapin mo siya, is yung maiiyak ka na lang kasi mararamdaman mo yung presence niya. Ganun pala talaga yun once na pag sa born again. Na pag nasa church sila, normal talaga na naiyak yung mga tao. Kasi parang kausap mo talaga siya, tapos mararamdaman mo yung parang kayo lang dalawa. Nafe-feel nyo talaga yung presensya ng Diyos. Ganun. Pangalawang tanong. Nakaranas ka na ba ng anumang negatibong epekto mula sa relihiyon? Wala pa naman for now. Kasi hindi rin pa ako nakakapasok minsan sa iba eh. Pero nakakapasok ako sa Catholic, pero hindi naman kasi sila negative eh. Wala silang rules na bawal pumasok yung ibang religion. So, hindi ka pa nakakaranas ng kunyari, dinidiscriminate ka ng ibang relihiyon. Sa pangatlong tanong, paano na-impluwensyahan ng relihiyon mo yung mga desisyon mo sa buhay or actions? Parang kapag yung gagawa ka kasi ng isang decision or actions, iisipin mo kasi muna kung ano yung magiging epekto ay gawin mo yun. Like, parang isi-center mo si God sa mga decision mo para mas maging tama. Sa panong paraan mo siya sinicenter na kapag gagawa ka ng desisyon, na parang kasama siya sa iniisip mong mangyayari? Like, kunyari, parang kapag yung bad yung tinitink mo, yung mali, parang iisipin mo na Isang kasalanan to mali. kapag Ganun. Kaya iisipin mo na lang yung bad effect kapag ginawa mo. Parang iniisip mo na lang din kung once na ginawa mo tong bad na decision mo, is parang nagkaroon ka na rin ng kasalanan sa kanya. Okay. Para sa'yo, pinagsama-sama ba ng relihiyon o pinaghiwa-hiwalay ang mga tao? Yung sa amin, hindi naman yung hiwa-hiwalay talaga as in. Parang dito may mga bata, dito may seniors, ganun. Kasi minsan kami kapag, church, tas pagkatapos ng church, mag-a-announce, tas sasabihin kung sino may iwan, kung may gawain ba. Kunyari, may gawain sila na couple fellowship, so ang may iwan is yung mga couple. Ganun, may mga Sa tingin mo, sa iba't ibang relihiyon, dahil ba sa iba't ibang relihiyon na nagkaroon ng paghahati-hati sa mga tao? Oo. Kasi bakit may mga born again, bakit may mga Muslim? Pero diba sabi nila, kahit na iba-iba man ang relihiyon niya sa buhay, iisa pa rin yung sinasampalataya. Totoo naman yun. Kasi kahit sino naman siya lang yung sasambahin, siya lang yung Sa huling tanong, sa panong paraan mo ang tinitignan yung mga iba't ibang pananampalataya at paniniwala ng mga ibang relihiyon sa panahon mo? Sa akin, hindi ko kasi sila tinitignan na as kaaway na porket iba yung religion nila. Iba na yung tingin ko sa kanila. Kasi nga, di ba, iisa lang yung sinasamba natin, isa lang yung kinikilala natin. Kahit na iba-iba yung tawag. So kahit na hindi kayo magkaparehas ng relihiyon, nandun pa rin yung respeto sa kung ano man yung pinaniniwalaan at parang
inaano ng relihiyon nila. Okay. At doon na po nagtatapos ang mga tanong ko. Yun lamang po. Bye!